Bobo kasi ako eh. Bobo ka? Bobo. Mahina ako sa school. Grade 3 umulit ako 2 beses. Grade 1 ko pasang-awa. Ayan, siguro isasama ko sa video na to yung report card ko just to prove na talagang bobo ko. Line of 7 o may line of 6 ka din? Meron. May line of 6 ako. Seryoso? Akala ko rare lang. Akala ko ako lang mayroong may line of 6 na. Pinakamababa mong grade? 69. Ewan ko kung nagkamali lang yung teacher ko. Nagkaroon ako ng grade na 58. 58? Oo. Hindi ko lang alam kung nagkamali sa report card. Oh, naman yun. Naniniwala ka ba sa law of attraction at manifesting? Maraming tao ang hindi nila naiintindihan ang rule na yan. It's actually law of attraction and action. Kailangan may action ka na gagawin. Nangangarap ka, gusto mong yumaman, nakaka-imagine ka ng bahay. Gusto mo magkakotse, nakaka-imagine ka ng kotse. So ina-attract mo. Pero tanghali ka na nagigising animal ka. Napakatamad mong hayop ka. Tapos gusto mo masaya buhay mo. Kalokohan. Plastic kang hayop ka, di ba? Galit ako sa tatay ko. Ang habang panahon na kinimkim ko yung galit ko sa tatay. Binubugbog ako, ginugulpi ako, pinapahiya ako sa maraming tao, pinapalayas ako lagi. Tinawagan ko yung tatay ko. And finally, I said to my dad, I love you. And then he replied, anak, mahal na mahal kita. And that is the most memorable thing na ginawa ko sa buhay ko. I give credit doon sa mga ginawa niya sa akin. Kasi ang madalas nakikita lang kasi ng tao yung pagkakamali ng mga magulang niyo sa inyo. Same goes yung mga pagkakamali ng mga taong nakasama niyo. Pero lagi niyo nakakalimutan na laging mas marami yung mas magandang ginawa sa'yo pero kinalimutan mo. And that is the most awakening moment of my life na napatawad ko yung tatay ko. Hi, this is Boss RDR and good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat mga boss. So nandito tayo ngayon sa Lazy Genius Podcast. Okay, congratulations. Nakarating ka na rin dito. Saan ka magaling? Ang lapit nyo lang. Quezon City. Quezon. So, Quezon medyo kumalakip eh. Ay, layo kayo talaga. Etimac to eh. Totoo nga. Layo. Pero, tawag ito, ilang oras yung biyahe nyo? Almost 2 hours. Okay. Pero doon ka talaga lumaki sa Quezon? Quezon City? No, Manila. Sa Manila ka? Saan doon nakatira doon sa Manila? Doon. Okay. Sa mga hindi pala nakakilala kay Boss RDR, si RDR ay yung nung kasagsagan ng peak ng content ko, dati, isang account pa lang yon. Nakita ko gumagawa ka ng mga short form. Yeah. Yung mga content mo yung may black bars pa sa TikTok. Right. Yung nakita ko sa uy, may bago. Finalo ko. Wala ka palang followers nun eh. Unti pa lang eh. Ngayon sobrang dami mo ng followers eh. Pero nung kasagsagan nun kasi nakita ko na nagbo-boom ka na. Tapos ako nag-stop muna ako kasi kailangan ko, may tinatawag kasi akong monk mode eh. Yes. Kumbaga parang siyang 6 months na focus lang dito sa business para mag-grow. Doon ko ginagawa doon ko inaayos na yung program ko noon. And after ko mag-monk mode, nakita ko ulit yung account mo, ang dami mo ng followers, ang dami na nag-abang sa'yo. Right. At doon ko rin nagsisimula din mag-podcast eh, no? Yes. Okay, but sa mga hindi nakakilala sa'yo, na syempre ikaw ay isang host doon sa podcast. Ang pangalan ng podcast mo? RDR Talks. RDR Talks. Yes. Parang siyang Tony Talks. Same. Parang siyang gano'n. Ang galing. Sino yung pangalan nun? Yung staff ko. Galing pa sa staff mo yun. Oo. Ano lang, kumbaga wala na. Kumbaga sige, RDR Talks na lang. Okay na. Pero nagsimula ka ba na parang 2 camera muna? Or full-blown kagad na 3 cam setup. 3 ka muna. Yes. Tapos ilan na yung camera sa podcast mo ngayon? 5 na ngayon. Plus May director ka no? Ganon? I have 20 creative team plus 3 directors. Yung 3 directors, yung nagda-direct mismo ng podcast? Show, yes. Okay. Parang kumbaga, yung produce namin, kung mapapansin mo, it's like you're watching TV, mainstream, ang atake ko. And nakarating nga dun yung isa sa mga producer ng ABS-CBN. Sabi niya nga, mas malaki pa nga yung team mo kaysa dun sa mga team ng show namin. Seryoso? Yes. Sa ABS na yun? Sa ABS na yun, producer siya. So sabi niya, bakit ganito ka? Kung gusto mo nang i-consume ng tao mo is talagang premium, highest quality talaga. Since mga business owners yung mga listener ko, I have to produce the highest quality possible. Kailangan excellent lagi kung may gagawin. Hindi po pwedeng mairaos lang. Okay. Pero nung kaya kita in-invite kasi lagi ka host. Onti lang yung mga contents mo na ikaw na may in-interview. Right. At kung sino ka ba dati, Right. galing ka ba sa anak mayaman, etc. Gusto ko yung malaman kung paano ka man nagsimula
And paano ka nag-grow? Paano ka naging negosyante? At san point sa buhay mo na gusto ko pala maging negosyante? Actually, it's not my first time na ako yung ini-interview. Ang unang na-i-air at nakalabas na ngayon si Boy Abunda. And then, ikaw ang pangalawa. Seryoso? Yes. Thank you. Laki ng pleasure ko na. Pero yung bata ka, is galing ka ba sa anak mayaman? Yes. Mayaman yung pamilya namin. Seryoso? Yeah. Pinanganak ako sa pamilya ng mga negosyante. Ano yung negosyo ng nanay at tatay mo? No? Itlog. Chicken eggs. Kami yung wholesaler sa buong Metro Manila. Metro Manila? Yes. So, sa Blumentritt nang gagaling, almost lahat ng tinitindang itlog sa palengke ng Maynila. Hindi yun hindi directly sa poultry sila kumukuha. Tinitingnan muna nila yung presyo sa Blumentritt bago sila dumiretso sa poultry. Kasi madalas, mas mura sa Blumentritt kaysa diretso ka pa sa poultry. So yun talaga technically na family business nyo? Yes. Paano ka training ng nanay mo at tatay mo na maging negosyante? Na paunti-unti na-realize mo, training na pala ako nito. Hindi ako training maging negosyante. Actually, matagal na ang training sa amin military kasi police tatay ko. Police. Yes. Nanay mo lang yung negosyante talaga? Or Yes. Technically, nanay ko yung negosyante kung titingnan mo. Pero yung tatay ko kasi talagang police siya. So nung di ka tinitraining as a negosyante nung bata ka pa lang? Siguro, masasabi mong training kasi nakikita mo eh. Tapos minsan, iwan-iwanan nila yung tindahan, tapos ikaw minsan magbabantay. So masasabi natin kahit papaano, training sa'yo yun. So yung tatay mo, gusto sa'yo maging negosyante kapag laki or gusto niya na paglaki mo, magaya mo din si tatay mo na maging police? Hindi, marami pangarap yung tatay ko eh. Magulo dun eh. So kumbaga, ang gusto niya is magtrabaho kami, parang ganun. Gusto niya ng professional, gusto niya makatapos kami ng pag-aaral. Okay, pero di ka nakarating talaga sa lowest point ng buhay mo? Madami. Kahit anak mayaman ka na? Yun yung mas mahirap kasi. Alam mong anak ka ng mayaman, pero kailangan mong mamuhay ng mahirap. Pero namuhay ka ng mahirap? Namuhay ako ng mahirap. Kahit mayaman na yung tao. Yes. Because iba ang disiplina sa amin. Paano ka din disiplina? Siguro napanood na rin naman nila yung interview ko, but to put it in context, let's just say na yung tatay ko sobrang tough love. Tough love siya? Tough love talaga siya. So kumbaga, hindi kami pinapalo, binubugbog kami. Hindi kami dinidisiplina. Talagang pinagugulong kami. Ganon. Kasi iba yung disiplina noon sa panahon namin eh. Ilan ba kayo magkakapatid? 4, puro lalaki. So imagine, lahat kami ganon. Ganon na naranasan. Parang batas militar sa loob ng bahay. Talagang kumbaga, dictatorship sa loob ng bahay. Walang doon. Walang demokrasya doon. Ano yung pinaka-memorable na ginawa sa'yo ng tatay mo para madisiplina ka? Actually, the reason why maybe I'm this tough is pinaka-memorable siguro yung pinalo ako na nakalimutan niyang tanggalin yung pako doon sa kahoy. So imagine, ginugulpi ka, tas dumudugo yung puwet mo, hindi naglalatay. Dumudugo yung puwet mo. And then pagkatapos mong gulpihin, pa-injectionan ka ng anti-tetano. Grabe. Oo, talagang pilay ka nun. Pero are you grateful na gano'n ang tatay mo or pinagsisisihan mo na? Of course, at first hindi. Sino magiging grateful doon? I mean, napaka-hypocrite ko kung sasabihin ko na hindi ko kinumpim sa puso ko yun. Napaka-sinungaling kong tao kung hindi ko binitbit sa puso ko yun. Pero dumating sa point sa isip mo na bakit ganito ang tatay ko? Light pa yun. Light pa yun. Kasi yung palo, kaya mong pag nag-heal yun, pwedeng gumaling eh. Pero yung emotional stress na binigay sa akin ng tatay ko, sobra eh. Kasi yung tatay ko, bobo kasi ako eh. Bobo ka? Bobo. Paano bobo? Mahina ako sa school. Seryoso? Grade 3 umulit ako 2 beses. Grade 1 yung report card ko. Yes, 2 beses ako na grade 3. Grade 1 ko pasang-awa. Ayan, siguro isasama ko sa video na to yung natin, yung report card ko, just to prove na talagang bobo ko. Well, may line of 7 o may line of 6 ka din? Meron. May line of 6 ako. Seryoso? Akala ko rare lang. Ako lang may line of 6 na. Pinakamababa mong grade? 69. Ewan ko kung nagkamali lang yung teacher ko. Nagkaroon ako ng grade na 58. 58? Oo. Hindi ko lang alam kung nagkamali sa report card. Okay naman yun. So, dinidisiplina ka dahil bobo ka or dinidisiplina ka or dahil
Ganito yan eh. Ang akala mo dati, dinidisiplina ka dahil bobo ka. Hindi. Dinidisiplina ka para gumaling ka. Pero dati, ang tingin ko dun, dinidisiplina ako dahil bobo ko. Nakala mo punishment. Punishment siya talaga. Pero punishment siya in a way na it's in a form of love. Okay. So, you have to understand that. Dati kasi hindi ko naintindihan yun eh. And the reason why I am probably nakukuha ko yung success ko ngayon because napatawad ko yung tatay ko. Nagkaroon ng moment sa buhay ko na alam mo yun, na hindi mo kailangan na hindi ka magtatagumpay kapag ka napuno ka ng galit sa puso mo. Pero hindi sumasama ang mother mo sa pagdidisiplina ng tatay mo sa'yo. Kasama. Pero, I mean, Hindi ba siya, wag, tama na tayo. Daddy, huwag mo na ganyanin. Hindi siya gawa ganun. Hinahayaan. hindi. Wala rin kasing control yung nanay ko eh. Tatay ko lang ang may control sa bahay. Sabi ko nga sa'yo, dictatorship ang bahay namin. Kung anong gusto ng tatay ko, yun ang masusunod. Paano ka naging negosyante kung bobo ka talaga? Ganito yon. Yeah. Ang nangyari kasi sa akin is 19 years old, napunta ako ng sales. To cut the long story short, na-invite ako sa isang power networking. Networking ka rin nag-start? Yes. So, na-invite ako doon. Tapos, parang sabi ko, kung mahina ako sa eskwelahan, baka dito may pag-asa ako. Hindi mo i-name drop kung anong power siya? Nung araw mo yun, wala na naman yun eh, first quadrant. First quadrant. Sino nag-invite sa'yo? Kaibigan mo? Kamag-anak? Nag-invite sa akin kuya ko, nag-invite sa kanya yung kamabata niya. Okay. Doon nagsimula. Pero, ito yung tanong. Siyempre, marami ka na po-podcast rin na marami ka na-interview. At siyempre, nahalata mo na din. At nahalata ko din. Halos na negosyante is nag-start sa networking. Bakit Not halos lahat ng negosyante. Let's put it this way. Yung mga magagaling na negosyanteng nakakwentuhan ko, karamihan na sa networking nang galing. So, tingin mo bakit? Ano kayang reason nun? Relentless. If I will describe networker as a business owner, they are relentless, unstoppable. Unstoppable? Yes, kasi kahit gutom yan, hahataw yan. Kahit walang pamasahe yan, gagawa yan ng paraan. Kahit walang resources yan, magkakaroon ng resources yan. Kumbaga madiskarte talagang taong yung mga nag-network. Oo, unstoppable yung mentality kasi ng mga networker. Pero masasabi mo ba sa mga nagsisimula magnegosyo is mag-try muna mag-networking or bago sa negosyo na gusto nila or sa negosyo kagad nila? Ganito. Unang-una, kailangan muna nilang makita yung sarili nila na nasa sales ka kung magne-negosyo ka. And the best platform for sales is actually becoming a networker. Or be a networker. Yun yung kumbaga platform na makapagbibigay sa'yo para gumaling ka magbenta. Yes. Yun yung makukuha mo dun eh. On top of that, tuturuan ka rin kung paano mag-sacrifice. Kasi daming sacrifices sa networking. Totoo. Sacrifice mo yung oras mo, sacrifice mo yung pera mo na natitira, na ibang pipiin mo, sacrifice mo yung health mo kasi talagang walang hinto na trabaho yan. I mean, nabibuild yung character eh. And success kasi ang hindi naiintindihan ng marami, success is character. Hindi lang niyan basta skills. May part ng skills para maging successful ka. Pero kung gusto mo makuha yung 80 to 90%, tumaas yung success rate mo sa buhay, kailangan ayusin mo muna yung behavior mo, yung attitude mo. Behavior and attitude is yung priority dapat ng isang tao kung gusto maging successful. Kung gusto mo magtagumpay, yun yung number one. Parang ikaw, in your case. Diba? Kaya ka laging matagumpay sa buhay because naghanap ka ng oportunidad na magdadala sa'yo doon. At kung mali yung ugali mo dyan, kung hindi ka marunong makinig, hindi ka marunong mag-apply nung napakinggan mo, wala kang alam ng mga basic principles or basic characteristic ng mga taong naging successful na naging model mo sa buhay mo, wala kang ngayon dito. Okay. Pero nung 19 ka, pumasok ka ng networking. Yes. Ibig sabihin ba nun, hindi ka na nagtapos ng college? Hindi na. Nag-stop ka na? Oo, nag-drop out na ako and umalis na rin ako sa bahay. Kasi sobrang toxic sa bahay namin eh. Talaga na-feel mo na parang ayaw mo na dun sa Oo. sa inyo. Parang kaya ko na eh. Kasi total, pinaniwalaan naman akong bobo. Tsaka lagi ako pinapalayas ng tatay ko. Hindi ka lang lumalayas. Ngayon na may financial capable ka na, lumayas ka na talaga. Lagi ako pinapalayas, lagi ako sumusunod. Sabi ko nga sa'yo, dictatorship ang bahay namin. Basta sinabi ng tatay kong umalis ka rito, umalis ka.
Kung mabubuhay ka, mabuhay ka. Sabi mo, ilang beses ka nang pinapalayas, lumalayas ka talaga. Lumalayas ako. Pero bumabalik ka din eventually. Bumabalik ako kasi hindi naman ko mo nag-networking ka, successful ka na eh. Ah, okay. Hindi eh. So, syempre, magwala ka ng makain, uwi ka ulit. Diba? Anong reaction ng tatay mo nun nung nalaman niya na pumasok ka sa isang networking? Nagalit ba siya? Masaya ba siya? In a way, kasi tinago mo muna yun. Yung muna sinabi. Pero later on, nung nakita niya medyo kumikita na ako, parang tinanggap niya na, okay, ang galing mo. Marunong ka naman din pala. So bago ka ba mag-drop out, kumikita ka na nun? Yes. Or ano? Kumbaga, bago ako mag-drop out sa school, nakabili ako ng sarili kong sasakyan, hindi galing sa tatay ko. Ah, so pinupo mo na sa sarili mo na Kaya ko over ito. Yes. bago ka mag-drop out. Yes. So hindi mo ina-advise sa ibang mga tao kung gusto nila magnegosyo, mag-drop out na? Kasi ganito yan eh. Nag-aaral ka ngayon. Pinag-aaral ka ngayon. So, ibig sabihin, yan yung given ng buhay sa'yo. Mag-aral ka. Now, iba naman kasi yung case ko. Diba? Ang case ko naman is talagang nag-aaral ako pero bumabagsak ako. Hindi yun yung given ng buhay sa akin. So, dapat maramdaman mo, maintindihan mo na kung ano yung pinagkakaloob sa'yo right at this moment, right at this time, you should understand the situation na kailangan marunong kang bumasa sa buhay mo. Pag pinag-aaral ka, mag-aral ka. Pero kung salat kayo, wala kayong pera. Wala kang resources para makapag-aral. Now it's time na mag-a-attempt ka mag-try ng trabaho. Or rumakit ka. So racket means pwede ka mag-live sell, pwede ka mag-networking, pwede ka mag-reseller or whatever. Or pwede ka mag-affiliate ng kung ano man. Pwede mong gawin sa buhay mo. Pero isang bilang negosyante, agree ka ba? Anong pipiliin mo? Anong mas pa-prioritihin mo? Diploma or diskarte? Pwede naman parehas eh. Pero kung isa lang. Walang option na isa sa buhay eh. Kasi parang ganito yan. Parang ako, dati kung ako tatanungin mo, literal ako, diskarte. Diskarte. Pero ngayon, nakuha ko na yung diskarte ko sa buhay. Isn't that napakaganda na po pwede kong tapusin pala yung pag-aaral ko ngayon? Kasi, bakit si Steve Jobs, nagsalita siya doon sa graduation ng isang malaking university? Bakit pinilit niya pa rin graduate? Bakit pinilit niya pa rin? Technically, si Pacquiao, mayaman na, successful na. Pero bakit niya tinilit matapos yung pag-aaral niya? Diba? Bakit si Bill Gates drop out? Pero eventually, diba? Ang lagi lang kasi sinasabi, mga college drop out, mga naging successful. Pero bakit pa rin nila tinuloy somehow yung pag-aaral nila, yung education nila? Because education never stops. Pag huminto ka ng mag-aral, huminto ka matuto, hinto rin ang buhay mo. So bakit gusto ko, probably ito yung tanong mo, academically. Diba? Yung academe. Ako gusto ko pa rin matapos. Gusto ko pa rin? Gusto ko pa rin. Bakit? Kasi fulfillment ng magulang ko sa akin yun eh. Na dating pinag-aaral ako, hindi ko kaya yung sarili ko na makatapos eh. Siguro naman ngayon, may enough ka na natalino at may enough ka na nagaling para makapag-aral. Kaya anong year ka nag-stop? Second year. Second year. Yeah. Kung meron ka lang pagkakataon ngayon, babalik ka? And actually, I'm planning. Kaso nga lang, syempre, naghahanap ako nung mag-fit in doon sa schedule ko. Ah, seryoso? Yeah. Kahit negosyante ka na at busy ka na, pipiliin mo pa rin tapusin para makakuha ka ng diploma? Yes. For the sake of of your mother and father na gusto na ng diploma? Kasama yon. Kasi wala namang ibang hangad yung magulang eh. Kasi yung masyado yung ibang mga bata, nakakita ng oportunidad na networking, parang unstoppable na sila eh. Tinto na ako ng pag-aaral, magaganito ako. Yes! Pwede mong gawin yon. No. Pero ang mali kasi sa atin is masyado tayo nakatuon sa financial aspect ng buhay natin. And we should remember that in life, you have five aspects of life. 5 aspeto ang buhay. Ano yung 5 na yun? Number 1 is spiritual. Spiritual means, ibig sabihin, your relationship with your divine creator. Ano man ang tawag mo sa kanya, Allah, Diyos, Ama, or Panginoon, Buddha, kahit ano. That is spiritual. Dapat healthy ka sa aspeto ng buhay mo na yan. Because life is balance. Secondly, relational. How's your relationship with your father, with your mother, with your brother, sister, anak mo, kamag-anak mo, mga kaibigan mo? How are you? Being one of their friends, family member, or whatever. Kamusta ka? Okay ba yung relationship mo? Nakakapagbigay ka ba ng oras? Masaya pa ba sila sa'yo? Kilala ka ba nila? O baka ibang tao ka na dahil sobrang pressure mo sa pera.
Okay. And kahit anong yaman mo, hindi ka magiging masaya kapag ka disbalance ang buhay mo. Next thing, mental. Mental includes academe, pag-aaral. Mental includes self-development. Pwedeng hindi naman ako graduate sa university, pero mag-aaral ako for the sake na ma-improve ko lagi yung sarili ko. Kagaya mo, just like you. You're continuously learning. Is that education? Yes. Yes. If makakakuha ka ng certain awards or certain certification, is that education? Yes, it is. So, kailangan healthy yung mental mo. Kasi maniwala ka sa akin, kahit anong yaman mo sa mundong ito, kahit anong connectado mo sa Divine Creator mo, kahit anong saya ng relationship mo, kung wala ka ng growth sa buhay, malungkot ka. Malungkot talaga. That's mental being. Kaya nagkakaroon na maraming, alam nyo ba, na mas maraming nagpapakamatay na mayayaman kaysa mahihirap? Seryoso? Yes. Based on statistics and facts yan. Bakit? Hindi nila alam ang happiness nila. Kasi easy access lahat eh. Kung madali lang sa'yo lahat ng bagay, ano ang challenge mo sa buhay mo? Di wala. So tendency, malulungkot ka talaga. Lahat madali eh. Doon ba nagagaling yung money does buy happiness? Doon ba yung nagsimula? Later explain ko yan. Okay. Next. Physical being. Nasa yun ang lahat. Mayaman ka, successful ka, Divine Creator, healthy ka, mental, okay ka, relational, healthy ka, okay lang. Okay. Kaso nga lang, you're terminal. Masaya ka ba? Hindi. Hindi ka masaya. Terminal na buhay mo eh. Maaring fulfilled ka, but you're not contented and you're not happy because alam mo na kung marami ka pang purpose sa mundong ibabaw, bakit mo isa-celebrate yung malapit ka nang mamatay? Yes, totoo. Di ba? You know what I mean? Di ba? Marami kasi centric sa pera eh. Akala nila pera-pera lang. Hindi. Life is all about balance. Next thing is financial. Lahat meron ka. Ganda physical being mo, mental being mo, marami ka na-discover, spiritual, relational, okay ka. But you're broke. Di ba? Pero ano ba yung sa 5, ano yung priority dapat doon? Na ayusin? Balance. Balance lahat. Dapat balance eh. If you have a little bit of everything, you're happy. If you have the balance eh. Kaya maraming may pera masaya din somehow eh. Kasi balance sila eh. Okay. Kaso nga lang, again, mental is about progress. Yes. Mental is about growth. Gets? Yes. So, ibig sabihin, kung nabubuhay ka sa mundo to, lubos-lubosin mo na, mangarap ka na, kunin mo yung pangarap mo. Paano naman yung mga taong nakuha na yung pangarap nila at wala na silang mapapangarapin? Ano mo masasabi na isang tao nakuha niya pangarap niya? If centric tayo sa material, may bahay, may kotse, may savings, pangarap ng maraming tao yan. Pero yun ba pangarap niya? Kasi yung mga bilyonaryo may easy access sa ganyan. Anak ng bilyonaryo may easy access sa ganyan. Kaya nila magkabahay, kaya nila magkakotse, kaya nila magkakondominium, kaya nila mag-travel all over the world. Pero pangarap ba nila yan? Tama. Dapat maintindihan natin na ang pangarap natin dapat sa 5 aspeto ng buhay natin, balanse tayo. Pero doon kasi nanggagaling yung money does buy happiness eh. Kaya yung mga mayaman, hindi daw masaya kasi lahat daw nasa kanila na eh. No. Katwiran ng mga mahihirap yun. Wala kasi kayong ganun eh. You get my point? Yes, yes. Ang dami niyong reasoning. Pero sa totoo lang, inggit kasi kayo eh. Raise ako naman sa gano'n. Inggitero kasi yung mga yan kasi hindi nga balanse yung buhay nila. Wala kasi silang pera eh. Pero maniwala kayo mga mayayaman, may inggit din yan sa mahihirap. Meron din. Anong kinakaingitan ng mayaman sa amin? Ako kagaya ko. Di ba? Pag nakakakita ko ng matanda, ito may insecurity ako matanda, tapos napaka-healthy, fit na fit yung katawan, nainggit ako. Sana umabot din ako ng ganyang edad. So, sa tingin mo... You get my point? Yes. So, sa tingin mo, yung money does buy happiness, nanggagaling talaga yun sa mahirap. Nanggagaling sa mahirap yun. Kasi hindi nga balance yung buhay nila eh. Yun yung nagre-reflect sa kanila. Tandaan mo kung anong sinasabi mo, kung anong minamanifest mo, it is your reflection. If you are full of hate, what you're saying is actually hateful words. What you're actually saying is... mga salita na hindi na alam mong nakakasama sa imahe ng ibang tao, that is exactly you. Okay. Yun ka. Pero yung, saan ka ba naniniwala ka ba sa law of attraction at manifesting? Ganito kasi yan. Maraming tao, ang hindi nila naiintindihan, ang rule na yan, it's actually law of attraction and action.
Kailangan may action ka na gagawin. Kulang lang sila ng action, attraction na. Marami kasi, positive thinker, toxicity yon. Ibig sabihin, kung yung negative is toxic, positive can be toxic as well. May toxic na positivity. For example, Exactly. Hibang ka. Nangangarap ka. Gusto mong yumaman, nakaka-imagine ka ng bahay. Gusto mo magkakotse, nakaka-imagine ka ng kotse. Gusto mo ng travel abroad, na-imagine mo na nasa abroad ka. So, ina-attract mo. Pero tanghali ka na nagigising animal ka. Napakatamad mong hayop ka. Tapos gusto mo masaya buhay mo. Kalokohan. Tama? Tama. Napaka-ipokrito mo. Plastic kang hayop ka, di ba? nagagalit ka ba sa mga hindi nag-take ng action talaga? Hindi ako nagagalit sa kanila. Naaawa ako sa kanila dahil nakakaawa sila. Hindi mo sila dapat kagalitan. Maawa ka sa kanila kasi isipin mo, nangarap ka. Tapos ayaw kong gawin, ayaw kong galawan. Ang tanga niyan. Yeah? Pero parang sinasabi nila, hindi ko siniseryoso kasi God will provide. God will give me this. It is already provided. When you attract, it is already provided. What is missing is actually your action. Gets mo? Yes. Kaya nga, kakain ka ng tinapay sa pawis ng iyong muka. That is symbolic. Na nakasulat sa Biblia. Symbolic yun. Kailangan may effort. Kailangan may gagawin ka. Whatever it is. Mental effort, physical effort, spiritual effort. Kita ng effort. Basta may effort. Hindi pa pwedeng wala. Totoo. Di ba? Hindi pa pwedeng meditate ka dyan, mukha kang tanga dyan. Di ba? You're so useless lahat ng mga yon kung wala ka talagang action. Let's put it this way. Umpisahan mong mangarap ngayon. Umpisahan mong mag-visualize. Now, you have to follow your intuition along the way. What does your intuition will give you, will provide you? An idea. Yes. Idea, example, naliligo ka, jumejebs ka, kumakain ka, may idea ang ipapadala sa'yo eh. Yes. So, what is missing? Tell me what? Action. Correct. Implementation. So, sino yung mga taong dapat kong kausapin? Para makuha ko yung ganito, yung idea na to. Para mag-manifest sa akin, magkatotoo sa akin in a small scale, and then eventually, yung buto na yan, didiligan ko, kakantahan ko hanggang magkaroon ng konting sprout yan, magkaroon ng halaman yan, magkaroon ng prutas yan. Okay. So you will grow it. Ganun yung default system. Yun yung binigay sa atin na default. Ang problema, natapos ka dun sa alam mo yung buto. Hindi mo itinatanim eh. Alam mo, nasa iyo lang. Nasa iyo na yung kaalaman eh. Nag-a-attract ka na eh. Kaso nga lang, wala kang pinagtataniman na tamang lupa eh. Tandaan mo ang buto, mananatiling buto habang nasa kamay mo pa yan. Mananatiling buto yan hanggang nasa katawan mo yan. Mananatiling buto yan kung wala kang gagawin dyan. Pero subukan mong itanim yan sa isang lupa na alam mo na yun para sa'yo. Pero your small effort symbolizes what? Nagdidilig ka. Yes. Symbolizes what? Inaalagaan mo yung sarili mo. And then it will... Pero may problema kasi sa ganun eh. Meron kang idea. Meron kang gusto mong i-implement. So, magkasama ka ng mga kaibigan mo. No. Dahil sa mga kaibigan mo, nasayang pa. Ganito yan. Yung attraction kasi dadalhin ka niya sa tamang tao eh. Yun. Kumaga, parang ganito eh. Isa sa mga pinaka-important na meron kang karakteristik kung gusto mo lumakas yung law of attraction mo, ask me what? What? Common sense. Common sense. Hindi kayo mayaman sa circle mo ngayon. Yes. Na puro mga lasinggero kasama mo, puro mga gimikero kasama mo, may libisyo, puro mga dancer kasama mo. Joke lang. Puro mga mabibisyo kasama mo, puro sugarola kasama mo, puro babaero kasama mo. Huwag kang mag-expect. Totoo. Huwag kang mag-expect na yayaman ka dyan sa circle na yan. Pahapot yung mga taong nahihirapan na umalis dun sa kanilang circle of friends. Kaya sila nahihirapan kasi pinipili nila lagi sa buhay nila yon. Kasi alam mo bakit? Just to prove na may kaibigan ako. Ano yun is? Victimizing yourself. Binibiktima mo yung sarili mo eh. Bakit pinipilit mo yung sarili mo dyan? Hindi ka nga nag-grow. Ayoko ng growth sa buhay. Yun ang pinili mo. Yun yung in-attract mo. So, kaya ka ganyan ngayon. Ano yung next action plan na ma-advise mo sa mga, kunyari,
ako isang bata na nag-aaral sa college, may negosyo na akong alam, kumikita na ako ng tama lang. Like sabi natin yung 50,000 a month. Right. Pero ito yung circle of friends ko, mga babaero, lasinggero, lagi nagbibisyo and everything. Ano yung next step plan para mag-grow pa siya? Kung ikaw yung nasa sitwasyon ng batang yon. Guard yourself. For example. Alam mo nandun ka, kumikita ka ngayon. Now, people will abuse you. Tama. They will use you. At hahanap sila, nature ng tao. Na tao mo pwede nilang hilain pababa. Nature yan eh. Bakit? Insecurity. Bakit insecure? Underachiever. Gusto ko parehas lang tayo. Crab mentality. Mediocre mindset. So hilahin ka niyan pababa. So bantayan mo yung sarili mo. Kapag may achievement ka na sa buhay, lagi mong pupuntahan yung mga taong may mas malaking achievement sa'yo. Yun din ba isang problema? Paano sila lalapit sa isang taong mas malaki pang achievement sa kanila kung mas malaki na sila, hindi na makikinig yung mas malaki sa kanila? Sa sobrang daling maghanap ngayon ng tamang circle, wag na kayong magdahilan. May social media eh. It's easy to connect. Diba? Dati, maaari, possible. Hanapin mo yung kamag-anak mong mayaman. Kamag-anak mong successful. O kung wala sa mga kamag-anak mo, yung kapitbahay mo. Kung wala sa kapitbahay mo, yung magulang ng mga ka-classmate mo, baka may mayaman dyan, baka may successful dyan. Kumbaga, Get along with the right circle of people. Kasi, yung tao kasi, parang ganito yan eh. We are all connected. For example, you inviting me here, what is the energy or vibration that you are throwing into the universe? Abundance. Gusto ko makakausap ng mga taong may values, mga taong may gustong sabihin sa lazy podcast ko na pwedeng makatulong. Your language earlier. Yes. Sabi mo sa akin kanina that you wanted to share value. Yes. That is your purpose. So that is what your vibration right now, positive. So nag-match yung vibration natin that I also wanted to provide value. Imagine, maraming nag-invite sa akin, hindi ko naman pinuntahan. Bakit ikaw? Ako pa yung, sige na, pupunta na ako dyan. Walang problema. Bakit kita binigbig? Because it matches the values eh. Yes. Yung energy, yung vibration natin parehas eh. Although it's parang ganito yan. Nahihirapan kayong unawain ngayon. Pero ito, pasisimplihin natin. Pasisimplihin natin. I challenge you. Sumama ka sa mga taong lasinggero in 30 days. Maniwala ka sa akin. After 2 years, may sakit ka sa atay. Totoo. Pasimplihin natin. Di ba? Para mas madali yung maintindihan. Sumama ka sa mga taong merong pangarap sa buhay. After 2 years, probably mayaman ka na or di naman kaya napakalaki na ng inangat ng buhay mo. Tama. Di ba? Sumama ka sa mga tao na laging meron silang gustong patunayan sa ibang tao. Ilang panahon lang, sobrang yabang mo na. Totoo yan. Kasi lagi kayo merong gustong i-prove eh. Totoo. Kasi ako dati nung college ako, bago mag-college siya, ni isang beses di ako nagsigarilyo. Ni isang beses hindi ako uminom. Yes. Di ako sa bato. Kasi magulang ko talagang religious person. Yes. Huwag mong bababuhin yung katawan na binigay ng Diyos sa'yo. Yes. Sabi ko, hindi talaga. Taga mo yan sa bato. Right. Papakamatay lang akong ginawa ko to. Wala pa isang taon. Di ba? Sa lakas pala ng influensya ng mga kaibigan. Actually, it's parang ganito yan eh. Connected talaga. Lahat ng tao. Konektado lahat ng tao. Ginawa tayo sa ilang wangis. Ilan? Dahil hindi ko alam. Isa. Ginawa sa Tanjang ni Adan, sino? Si Eva. Isa lang ang pinagmulan natin lahat. So you do not tell me na hindi tayo connected. We are brothers and sisters technically. Pati sa energy, pati sa frequency, pati sa level. So may default. Yung default is, kung sino kasama mo, ikaw yun. Yun yung default. Wala kang magagawa. Magkakaroon at ma-adapt mo yung mga ugali na yun. Kung wala ka pa nung behavior at ugali na meron sila, eventually magkakaroon ka rin nun. Gets mo? Kasi connected. Connected tayo eh. Kaya nga meron sa Bible na I am that I am. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, I am you. You are me. I am this plant. I am this. Kasi this is all God's creation eh. Alin dito ang hindi ginawa ng Diyos? Tinuruan tayo gumawa ng mga ganito. Ginawa lahat ng Diyos yan eh. Lahat. Everything. The universe. Lahat ginawa. So yun yung preset. Magkakakonekta kayo. So pipili ka. Kasi meron talagang masama, meron talagang mabuti. Pero okay lang sila pumili ng kaibigan na same vision kahit wala ka na pupuntahan sa
What is important is yung character ng tao. Yung vision niya, correct. Pangarap niya, correct. Yung mas importante. Okay. Pero nung ikaw ba ay 19 years old, nung networking ka, kaya sumali dahil yung group na yon is same vision at mission as yours? Hindi. Kaya ako sumali nun sa networking, it's all because loser nga ako sa buhay eh. So, nakakita ko na a little bit of hope na baka dito mag-excel ako. Doon ko nakakita ng opportunity. Yes, na baka dito matanggap ako. Kasi proving ang mentality ko nun eh. Why? Kasi bobo ka nga sa eskwelahan eh. So you have to prove to everybody else na meron kang kayang marating sa buhay mo. So dapat lahat din ng mga bobo na nanonood, dapat i-prove din nila na in the future na hindi lang sila bobo. Hindi, ganito yan. Huwag niyong kunin yung ginawa kong mali dati. Pagkakamali ko yan eh. Kasi sinasabi ko nga sa iyo, you do not have to prove to everybody else na meron kang achievement. You just have to prove it yourself. You have to always better your best. Ganun lang yon. Lahat lagi sa sarili mo. Kasi kapag ang buhay mo nakasentro sa puso mo, sa utak mo, sa kaluluwa mo, sa sarili mo, everything will follow. Everything. So, tama yung sinasabi nila na money will follow. Money will follow. Money will come to you easily and effortlessly. Kagaya na sinabi ko, 5 aspeto ng buhay natin. Subukan mong ayusin yung 4. Maniwala ka sa akin, yung pera dadali sa'yo. So, naniniwala ka talaga doon sa energy, sa universe and everything yung bibigay sa'yo ng kapangyarihan ng Diyos yun. Whatever you call it, kapangyarihan ng Diyos yun. Kahit ano pa yung tawag ng tao doon, still ka. Attraction, kung ano man yan, preset yun eh. Okay. Balik na lang tayo sa buhay mo. So, nag-networking ka. Yumaman ka ba doon sa networking company? Hindi ako yumaman, nagkapera ako. Magkano yung pinakamalaki mong kinita doon? I was earning like, way back 2004, like 800 to 1 million peso monthly. Net yun? Net. Alam mo naman sa networking, paglabas ng check mo, neto na yun. Ang galing. Sa 2004 pa yun. So, sobrang tagal mo na talaga. 2004 yun. Yun yung isang opportunity ko. And then, right after that, syempre, nagkapera ka. Hindi ako marunong sa pera. So, kulang ka sa technicalities or know-how about sa pera. So, anong gagawin mo bilang 21 years old? 2 years ako tumagal sa networking noon. Anong gagawin mo bilang 21 years old? Syempre, i-enjoyin mo yung pera. Tama. Diba? Bili ka ng kotse, invest ako sa bar, singles bar at that time. Invest ako. Doon mo ginamit yung first million mo? Yes. Kotse, bar, ano pa ba? Lahat. 2004 yun? Mga 2005, 2006. Okay. So mga technically, ano pa lang ako niyan? 5, 6. Bahala ka sa buhay mo. Walang usapang edad dito, interview lang ito eh. Ilan tao ka na ba? Ba't mo tinatanong? Birthday mo kahapon, man. 40. Okay, congratulations. Happy birthday pala kay Boss RDR. Pero yun nga, yumama ka nga and 21 years old, nakakuha ka na ng first million mo, nagastos mo. Anong ginawa mo sa second million mo? Hindi. Million kinita ko noon. Million. Kasi nauso dati yung kamada sa networking eh. Ako yung pinaka-upline eh. Kumbaga ako yung nasa receiving end. Yung kaliwa ko kumakamada, yung kanan ko kumakamada, automatic mayaman ka. Wala kang magagawa. Magkano yung pinakamalaking muna na ipon nun? Ipon? Oo. Hindi ako nag-iipon. One day millionaire ka. Yes. Bar, club, lahat. Invest ka sa bar, invest ka sa ganyan. Pera, gusto nyo, inom kayo. Lahat kayo, uminom kayo. Grabe, talagang ano ka talaga. Kasi proving nga yung mentality ko eh. Parang tanggapin ako ng mga tao. Yan pera. Ngayon, kailan nag-stop yung pagiging proven ng mentality mo? Kailan nag-stop Matagal. Sige, magkukwento pa ako. So, ganon. So, naubos ang pera. Tukat na lang story short, nawala lahat. 5 kotse ko nun, lahat nabenta. Hindi ako bumili ng bahay. Hindi ako bumili ng bahay. So, in-enjoy ko talaga yung pera ko. Pero umuwi ako nun sa bahay ng parents ko. Hindi nila alam dami kong pera. Sa gulat sila, may kotse ako, may mga gamit akong mga magaganda, mga gano'n. Nabibili ko sa sarili ko, hindi na ako pinag-aaral. So, somehow, di ba, ang yabang mo eh. Kung baga parang pag-uwi ko ng bahay, meron akong konting pride. Kita nyo na, sabi ko sa inyo, may ma-achieve din ako eh. So, gano'n.
So yung kayabangan mo mauubos. Ako nagsasabi sa inyo mga boss. So nangyari nun, nawala, naubos yung pera. Hindi ka marunong magpalaki. Tama. Huminto din ako sa networking. Bakit? Bakit? Nagsara yung networking. Dahil doon lang. Huminto ako. The reason is? Parang ganito, hindi kaya i-compensate yung payout. Remember, from first quadrant, lumipat kami ng company. So yung company nilapitan ko is, yun yung Yamato nung araw. Na unang nagpakilala ng Kamada system. So left and right yun. Mga Kamada yung So kumita ako ng malaki. So hindi ka marunong humawak ng pera, tendency, wala kang financial literacy. Diba? So naubos mo yung pera mo. So naubos, di wala kang pera. Wala na, ubos na. Patay ka ngayon sa tatay mo. Ano ngayon? Mayabang ka. Bago ka na ulit sa kwet. Hindi naman ako pinapalo. Pero syempre, sinabi sa akin nung nakatira na lang ako sa bahay, ilang buwan, na natataka sila, wala na akong pera. Ganito. Total, wala ka naman, di ka naman nag-aral. Total, wala ka naman ding tinapos. Mag-apply ka na lang abroad. Okay. So imagine, yung mga magulang ko, negosyante, pero dahil nag-fail ka sa buhay, at yung paniniwala nila sa'yo nung una, at yung ka pa rin, dahil nga bobo ka, hindi mo nakatabi yung pera mo Tama, di ba? Aminado ko naman nun. Ano nangyari sa'yo ngayon? Pinag-enroll ako sa Energy Manpower. Ano ulit yun? Energy Manpower sa Makati. Ano yun? Tagalinis ng kwarto sa Canada. Imagine, negosyante sila. Yeah. Tapos ang gusto sa akin mangyari ng mga magulang ko, mag-Canada ako at maging tagalinis ako ng hotel. Tinanong mo sa nila na bakit gano'n ang pinili nilang sa'yo? Again, dictatorship. Hindi ka pwede. No questions asked. No question asked. Yes. Okay? Ginawa mo yun? Ginawa ko. Nag-aral ako. Pero hindi ka nag-OFW? Hindi. Siyempre, takot ako Diba? Diskarte lang. Bumagsak ako. Yun ang sinabi ko. Di lalong nagalit. Kasi sa negosyo, bobo ka na nga. Dito pa sa Tagalinis, bobo ka pa. Nagalit sila. Pero sabi nila, total, bumagsak ka dyan. Anong ginawa mo? Di magtrabaho ka. Kahit ano na lang. Nagtrabaho call center. Call center ka? Parang ang hirap, no? Parang from millionaire, million ang kinikita mo, talagang upline ka and naging call center agent. Ano feeling nun? You have to humble yourself kasi pabaya kang gago ka Talagang... Diba? Oo. Sisihin mo yung sarili mo. Wala ka ibang pwede sisihin nun. So, naging call center agent ka? Yes. For saglit lang? 3 years. 3 years ka rin? Hindi lumapit sa isip mo na babalik ka? Dati ako nakakotse. Nagko-commute ako. Na nag-call center ako. Nagka-achieve ulit ako ng small success na nagko-call center ako. Nakabili akong motor. Ano nagkakaroon sa kotse mo doon? Nabenta lahat yun. Lahat talaga? Yes. Dahil sa DKU 323 hatchback una kong kotse. Hinahanap ko nga ngayon. Pag nakita ko yung sana makita ko bayaran ko talaga yun Yun yung unang kotse ko kumbaga may sentimental value sa'yo. Unang kotse ko yun kaya napunta sa akin yun, binangga ko yun So wala akong choice, bibiling ko na, nabangga ko So after nung call center, wala bang lumapit sa isipan mo na balik na lang ako sa networking? Hindi. Alam mo bakit? Bakit? Parang ganito Nakita ko yung parang bawas yung self-confidence mo. Kasi dati kang upline Dati kang tinitingala. Tapos ngayon, downline ka ulit. So may pride ka. Kasi nga, laging proving yung utak ko. Okay. Mali yung ugali ko So after ng 3 years, kumikita ka, nakabili ka na ng motor, anong next step mo? Nagmumotor ako call center. Yan. Tapos nag-attempt ako magnegosyo. Nag-attempt ako magbenta ng second hand na motor. Nanghiram ako ng puhunan sa... Buy and sell. Oo, nanghiram ako ng puhunan sa nanay ko. Biniyaga ka naman. Yes, it turned out na dahil sa kabubuhan ko, may nabenta ako na isang motor na ang papel yung pala karnap. Na-chap-chap siya. Hindi, karnap na motor pala yung nabibili ko. Hindi ko alam, mura tanga ko nag-verify ako dun sa motor trade. Tendency, dinampot ako ng pulis. Ikaw? Oo. Ikaw yung nadamay na to? Nakuha sa akin yung motor, anti-fencing. So, imagine that, di ba? So, success, top earner, ganyan. Bigla naging nawala ng pera, nag-call center, nagbenta ng motor, nag-failure sa buhay. Nakulong pa. Nakulong ako ng isang araw. Isang araw lang naman. Paano mo nasagap? So, first time kong shiner yun. At ngayon sa'yo ko lang shiner yun.
Exclusively dito. Pero ang tanong, nung nasa kulungan ka ng isang araw, anong pumapasok sa utak mo nun? Na from million. Tapos ngayon, nakulong ka dahil nagbenta ka ng motor na harnap. Anong pumasok sa isip mo nun? Doon na-prove na talagang bobo nga ako. Parang tinanggap ko yun sa sarili ko yun. Na parang, kulang talaga ako sa kaalaman. Parang ganun. In-accept mo naman na ikaw yung pagkakamali. Oo, pero siguro matalino ako sa ibang bagay, pero marami akong napaglilibanan sa buhay ko eh. So, ibig sabihin, talagang medyo tatanggapin mo na medyo mahina ka eh. Kaya nagigets mo. Yes. No, after nun, So, pagkatapos noon, tinapon ako ng tatay ko sa Nueva Ecija. Kasi hindi lang naman yun yung nabenta kong motor. Marami ako nabentang motor noon. Malay mo, may karnap din doon. So, iniwas ako ng tatay ko. Pinalayas ako sa bahay, pumunta ka doon sa Nueva Ecija. ano yung probinsya nyo? Probinsya namin. Doon ka Tapos doon, medyo training ako. Pinagsaka ako. Seryoso? Never ko nakwento to. Naging hardware ka? No, hindi naman farmer. Nag-harvest ako ng pakwan. Okay. Oo, pakwan sa uncle ko, taniman ng uncle ko. Pero it's therapeutic din in a way. Dati hindi ko siya nakikitang ganun, pero therapeutic sa pala ngayon. Kasi kung hindi ko naranasan yon, hindi ko maiintindihan yung hirap ng maraming tao. Yes. Hindi mo ma-appreciate. Yung ma-appreciate. So, dinakan doon sa pinaka-lowest level ng buhay mo. Yun yung lowest level ng buhay mo talaga. Hindi pa. Meron pa mas grabe doon. Okay, bumalik ako ng Manila. Bumalik ako. Ilang taon yun? 3 buwan. 3 buwan ka. Hindi ko kaya eh. Balik ako Manila. Hindi ka natatakot nung bumalik ka sa Manila, baka makulong ka ulit? Wala na eh. Ayoko na yung buhay ko eh. Sawa ka na sa ganun eh. Sa probinsya, walang future, wala lahat, walang pangarap. So makulong ka na makulong dito. Bahala na si Batman. Wala naman akong ginawa masama eh. Oo. Naging biktima ako ng kabubuhan ko eh. So di ba? So ngayon, dahil nga bobo nga ako, yan, bahala na. Di ba? Uwi na ako sa Manila. So nung bumalik ka sa Manila, ano ang ginawa mo nun? Alalahanin ko lang ha. Yung first step na ginawa ko nun, eto yon. Pag uwi ko ng Manila, nag-networking ako ulit. Agad? Yes. Yung company or binalikan mo Hindi na, wala na. Sarado na. Sarado na ako. Anong company yun? Ayaw mo sabihin? Hindi ko nababanggit. Sige. So nung sumali ka doon, yumama ka ulit? Number 2 top earner ako ng kumpanya. In a span of 3 months. Agad-agad? Yes. So nasa skills mo na talaga, nasa dugo mo na talaga magbenta? Hindi skills. Sobrang sipag ko. Yun siguro, yung paganito sa akin. Kasi hindi kaya ng talino ko, pero kaya ng sipag ko. Yun ang utak ko. Sipag ko. Sobrang sipag mo talaga? Sobrang sipag ko. And magaling ako sa sales. Doon ako naging matalino sa sales. Dahil sa networking dati eh. Diba? So ngayon, yun. Bumalik ako, nag-top ako ulit. Magkano kinikita mo nun? Top earner na nila nun dahil bagong company yun. Kasi nag-i-exist pa ngayon yung company eh. So 30,000-40,000 weekly. So nasa ganun. Okay. So after nun, ilang years ka na sa networking company na yan? Tumagal na ako. Hanggang 2016 nagni-networking ako. So more than 5 years ka nun? Mahigit, yeah. Mahigit 5 years. Yung sa 5 years na yon, 40,000 weekly yung pinakamataas mo? No. Naging top earner pa ako ng isang company. Lumipat pa rin ako ng company. Lumipat ka pa? Yes. Alam mo kung bakit? Bakit? Ito, maintindihan ako ng maraming networker eh. Pagka yung grupo mo, yung grupo na pinangungunahan mo, walang nakukuhang support coming from the company. Parang parang kayo yung mga neophyte eh. Di ba? Humahataw kayo eh. Tapos walang support, alam mo yung upline mo, parang wala lang, parang siya. Kasi hindi mo kahit anong sabihin ng upline na hindi mo dapat tingnan kinikita ni upline kasi darating ka rin. Diyan, mindsetting yun. Yes. Pero darating ka pa rin doon sa realization lang ya, katulungan mo naman kami. Diba? Kahit pa paano. Walang leadership? Walang leadership. So, naglipat ako ng company. So, napunta ako sa isang company na it turned out na ako na yung pinaka-grand upline. Grand upline? Yes. So, ako yun parang naging top earner doon.
active pa rin yun company hanggang ngayon. Yes. Pero yung papasok ka pa lang sa isang networking company. Bago yun. Bago siya noon. Tapos napalaki namin yung kumpanya. With the help of your, I believe. Ako yung isa sa may pinakamalaking factor kung bakit lumipad yung kumpanya. Pero paano nga, di ba, ikaw ay yung mindset mo is ma-pride and everything. Di ba sabi mo, ay mo pumasok sa isang networking company na ikaw yung downline. So, 01 ako doon. Ano? 01. Ako yung pinaka-top. Ako yung company, ako na. Seryoso? Kasi bago sila eh. Okay. So, 5 years yung una or parehas na silang dalawa? Siguro mga isa 3 years, yung isa 4 years. Parang ganun. And then after that, after ng dalawang networking company, yun, nag-try na ako magnegosyo. Kasi top earner na ako eh. Sa company na yon, na-provide naman ako dahil nag-top earner ako, na-provide ako ng condominium. Magkano kinita mo ba sa pangalawa? Ano ba kinikita ko rin buwan? Million din. Million din? Masasabi mo ba itong panghuli mong company na networking, mas kumita kaysa dun sa una mong million din? Hindi, iba yun. Mas talaga yun? Iba yun yung una. Iba yun yung una. Seryoso? Oo, kasi noon, yung mga networker kasi ngayon, yung mga nakikita nyo sa social media, karamihan dyan, di naman sa fasad eh. Maganda kotse, maganda pinapakita, pero yung income, maliit lang. Oo, hindi yan yun. Kalahating totoo lang yun. So, paano sila nakakuha ng malalaking sports car? Incentive na kasi, ini-incentivize. Tsaka hindi naman fully paid karamihan. I mean, laro naman niya sa networking na marami din naman nagsabi. So, hindi ito paninira sa industriya. Yeah. It's just that, yun na talaga yung kalakaran. Pero may ibang networking na hindi ko lalahatin. May ibang networking na talagang totoo, legit lahat 100%. May iba. Pero may iba na half-truth. So, it's fake. So, yung ibang networking is pinapaloon nila sa pangalan ng networking company at pinapaloon nila dun sa mga Initially, nakaloon nyo sa pangalan ng company. So, ibig sabihin, ikaw nagbabayad ka, pero ang nakikinabang, ang sasakyan, kung hindi mo matapos bayaran, ililipat lang ng ibang networker yon. Irarap lang para mag-iba kulay yan na naman, nakakuha na naman ng car si ganito. Okay. Ganun yung for marketing purposes siya. Marketing, yes. At for kasi yun nakaka-attract eh. Yun na nakaka-attract eh sa mga tao eh. Siyempre, meron tayong tinatawag unethical. And kung ako, magtatayo din ako ng networking. Probably isa sa mga marketing strategy na gagawin ko ganun eh. Kasi yun yung nakakakuha ng kliyente. So you can say it na ethical siya? Ethical siya in a way kasi nararamdaman mo na yung pangarap mo eh. But, pag hindi ka naging consistent, pag hindi mo ginalingan, pag hindi ka naging loyal sa company, lahat yan mawawala sa'yo. Okay. So yun nangyari sa akin. So after nung 2 years mo sa huli, nagtayo ka na ibang negosyo na? Nagnegosyo na lang ako, nag-traditional na lang ako. Kasi gano'n naman yung buhay eh. Ano yung first business mo na traditional business? Ang galing, ang ganda nun. Burger. Rainbow Burger. Rainbow Burger? Oo. Ako lang yung may burger na iba-iba kulay. Seryoso? Ako may-ari nun. Ang daming branches nun. Seryoso? So, bakit hindi ka nagkaiwala? Franchising? Oo. Okay. Kasi meron nagsabi sa akin na siya yung pinakauna sa Rainbow Burger din. Ang Rainbow Buns, kami gumagawa. Kayo yung first in the Philippines nun? Magkaiba yung colored burger, lilinawin ko lang, at magkaiba yung rainbow. As in, rainbow talaga yung tinapay ko. Roy G. Bib. Oo, Roy G. Bib ang kulay nun. Seryoso? Oo, dati nauso yung pula, yung green, yung blue. Sa akin, hindi. Rainbow talaga? Rainbow talaga. Bakit umabot ng 300 ba? Anong meron doon? Rainbow lang? Rainbow? I mean, that's the unique selling proposition ko nun eh. That's yun yung USP mo, wala rin ba? Nung nagnegosyo ka ba noon, syempre hindi naman kagad 300 branches yan. No, hindi siya umabot ng 300. 20 branches siya. Pero hindi naman kagad umabot sa 20. Mabilis. Ilang buwan lang. Mabilis talagang pag kumaksyon ako, masipag nga ako eh. Ikaw lang yung mag-isa nun? Or meron kang team? Meron akong partner. Ang ginagawa nila sila sa production, sa kanila yung patty, sa kanila yung cheese, sa kanila yung... Sila nagdi-dispose ng mga products. Ako sa sales ng franchising. So nag-franchising technique, gumawa kayo ng franchising company? Yes. In short. Tapos, ang nangyari nun, yung kapartner ko, masyado nang mataas yung benta ng mga produkto. So, umina yung mga franchisee. So, parang nawalan din ako ng gana. Kasi parang naawa din ako dun sa mga franchisee na bakit sobrang mahal na ng paninda natin, hindi na mabibili.
Okay, so unpredictable yung cost. Yes, kasi may baka. Pure beef talaga yung ginagamit namin. Okay. So, yun talaga. Tapos, eventually, yung ano naman doon, ang tawag dito, yun naman yung nangyari doon sa burger namin, nakapagpa-franchise naman. Parang, naano ako magnegosyo. Parang na-burnout ako. Kasi galing ka ng burnout ng networking, tapos na-burnout ka sa business, bakit ganito? Ganito ba talaga ang mga tao? So, ang nangyari sa akin noon is, nagbalik employment ako. Ulit? Yes. Kasi wala na akong pera nun eh. Kasi yung kinita ko sa mga burger and all, remember, nung nag-networking ako, may hindi ko pala nasabi. Bumili ako ng liability sa buhay ko. Ano yung Kumuha ako ng condominium na hindi bayad. monthly? Kaya ako, I do not recommend na kukuha kayo ng bahay. Because that experience for me, sobrang sobrang hirap nun. Kasi nagbabayad ka nang wala kang fix na pambayad kasi nag-uumpisa ka ulit sa buhay eh. Kaya para sa akin, ang bahay talaga liability eh. Bumili akong condominium nun. So yung condominium, dahil nawala ka doon sa networking, nawala income mo. Nawala kotse mo. Bakit ka umalis? Hindi na pumapasok sa moral values ko yung sa ganun eh. Mas wala kang naipon? Eventually kasi magmamature ka sa buhay eh. Hindi ako nag-iipon eh. Wala akong tamang financial literacy eh. Hindi ako marunong sa pera. Bobo ka nga eh. Marunong lang gumawa. Marunong ako gumawa ng pera, pero hindi ako marunong humawak ng pera. Pas nag-burger business ka, so natitira mo? Burger ako, natitira kong puhunan. Tapos nag-fail? Nag-fail ba or hindi naman? Technically, nag-fail siya kasi hindi na ako nagtuloy eh. So, bumalik na mapunan mo? Siguro kinita ko doon mga good, in 3 months siguro mga 500,000 din. Tapos yung mga, siyempre, hindi ka marunong humawak ng pera, binayad mo lang sa kondo eh. Paano kain? Paano kahit papano mall? Kahit papano gastos, grocery, wala. Yung iba kumukuha ng condominium at hindi bayad, ang technically na ang reason nila, yun daw kasi yung motivation nila. Kasi kung wala lang sila pera, hindi kakayod pa ako, baka masasayang eh. Anong reaction sa ganun? Sabi mo, hindi mo siya marirecommend eh. May tama sila. Pwede, hindi ka rin wala na isa sa motivation na kailangan ko bayaran to. Ganito yan eh. Ay, yung toxic positivity. Yun. Kasi nasabi natin. Dapat, anything na gagalawan mo sa mundong ibabaw, dapat naglalaro ka ng calculated ang risk mo. Yun yung na-develop ko eventually sa buhay ko. Dapat calculated ang risk. Para mag-negosyo ka eh, why you should invest in an asset? Ano yung meron? Ano yung madadagdag nito sa negosyo mo? Ano value? Ano value? Diba? Magbibili ka ng asset. Kung liability yan, alam mo na liability yan. Ang value lang na may bibigay sa'yo, motivation. Makinig ka lang araw-araw ng audio, mamomotivate ka. Okay. Pero yung after mo... Kasi ang ginagawa nila, habulin. Totoo. And eventually, maubos yung energy. Maubos yan eh. Maubos eh. Pag naubos, wala na. Wala ka na rin gana. Sisisihin mo kayo sa sarili mo, ba't ba kasi tayo kumuha ng bahay? Ba't ba kasi tayo kumuha ng kotse? Blaming na. Blaming ka na ngayon. Kasi si ganito, kasi si ganito, kasi si ganito. Sisisihin mo na ngayon yung mundo. Napakatanga mo kumuha ka ng kotse tsaka ng bahay eh. So, pag kukuha, dapat full paid? Not necessarily. Again, calculated. Calculated risk. Calculated mo. No. Depende sa kung ano yung resources mo ngayon at ano yung capacity mo to create resources. Okay. Kailangan alam mo yung threshold mo. Okay. Alam mo yung pwede mong langanin. 'Di ba? Parang gano'n. So, yung condominium, tuloy ko lang. Condominium, hindi na mabayaran. So, balik ako employment. So, doon ko nakilala yung tinitingala akong mentor sa buhay ko. Yung pinagtrabahuhan ko. Kasi siya yung nakatulong sa akin kung bakit nagkaroon ng RDR ngayon. Sa kanya ako umpisang bumangon. Sa kanya? Sino siya? Si Kwok Ian Chan, Chinese. Chinese siya? Yes. Siya yung mentor ko. Siya yung talagang... Hanggang ngayon, magkaibigan kami. Ano naman reaction ng tatay mo nung narinig yung galing employment ka na naman? Hindi. Wala na ako sa bahay nung eh. Wala na. So, kanya-kanyang buhay na. May asawa na ako nung eh. So, mula nung nag-asawa ako ng 2011, hindi na ako sumama sa mga magulang ko. There was a time na nakikitulog ako, natitira ako probably 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Pagka medyo wala na talagang pera, tapos ano na kami. Nagsolo talaga ako. Ano yung employment na pinasukan mo? Nagbenta ako ng mga sabon. Direct selling. Direct selling, oo. Pero directly, nakaka-communicate ko yung may-ari.
Nagbenta ako ng mga sabon. So true enough, nakapag-generate ako ng malaking sales sa Ano company yan? Wala na eh. Wala na. Oo. Oh, yeah. Pero yung may-ari ng kumpanya na yun, hanggang ngayon kaibigan ko. Sobrang tinitreasure ko siya as a friend and as a mentor. Siya yung nagturo sa akin lahat. So doon, nagbenta ako ng sabon, kumita ako na malaki. So pinansin ako na may-ari. Sabi niya, Raymond, lika dito. Niyakap niya ako. Kumbaga parang na-appreciate namin yung effort mo, na-appreciate namin yung ano. Kumbaga first time sa buhay mo na that you're accepted. Yes. Hindi mo ina-expect na na sa pinaka-downfall ng buhay mo, may isang parang anghel na binigay sa'yo na inangat ka. Inangat ako in a way na hindi lang puro motivation na salita. Nakapag-generate ako ng sales sa kanila na malaki. Ang laki ng sweldo ko. Imagine, as an employee, ang sweldo ko 150,000 monthly. Sweldo lang yun? Sweldo ko yun. Wala ka commission doon? Yun na yun. Yun na yun. Pero, nung December 2017, binigyan niya ako ng bonus na hindi ko naman hiningi. Kalahating milyon. Ay, grabe. Boss ko siya. Kalahating milyon ang bonus mo. So, ganun siya ka-generous. So, I asked him, why? Ikaw lang binigyan ng gano'n? Ako lang. Why is that? Kasi, syempre, nakita niya yung result naman. Magbenta naman ako. Tinatanong ko, why is that pinadalan ako ng ganitong uri ng tao sa buhay ko? Siya pala yung magiging teacher ko. Na magaling ako magsalita, magaling ako mag-sales, magaling ako mag-marketing, pero kulang sa'yo financial education. Raymond, ganito yan. At siya na nakahanata, nabobo sa pera. Oo, yung mga principles, kagaya niyan. Raymond, kagaya ngayon, naka-Corolla ka. Yung isa naka-Ferrari. Pero ikaw naka-Corolla ka, meron kang alam mo, good, 10 to 20 million sa bangko. Si naka-Ferrari, merong 1 million, 2 million. Sino mas mayaman sa inyo? Yung naka-Corolla, syempre. Naka-Corolla. Siya nagturo sa akin, no? Nakakita ka na ba ng bilyonaryong, living a very extravagant lifestyle? Hindi. Ito. So, natutunan ko, wow, sabi ko. Natutunan niya na ako sa pera. Tapos, Umukas yung mata mo. umukas yung mata ko, magnegosyo ka ulit. Yan, may puhunan ka, try ka. Isipin mo, boss ko, ina-encourage ako magnegosyo. Saan ka makakakita ng boss na ganun? Kasi yung ibang boss, stay ka lang dito. Siyempre, malaki ang contribution ko eh. Yeah, di ba? So, siya hindi. Iba siya. Gusto niya talaga ikaw mag-grow. Iba kasi yung tao na yun eh. Iba talaga. Yung ba yung mentor mo? Yes. Ano siya, napaka-empowering niya ng personality niya eh. Bilyonaryo siya eh. Hindi niya kailangan ng pera. No way. Hindi niya kailangan ng pera. Isipin mo, pinansin ka pa niya. Di ba? So, ganun yung nangyari sa akin. So, anong negosyo next na ginawa mo? Ano? yun. Tapos, nagtayo ako ng, naging ahente ako ng franchising ulit. Sa sales na naman ulit. Umalis ako sa kanila. Because of, syempre, meron tinatawag tayo na, yung, ano bang tawag dyan? Yung sa employment, yung parang, Corporate ladder? hindi, yung parang nag-aaway-aaway yung parang naiinggit sa'yo, yung mga katrabaho. Parang gano'n. So, hindi ko naman alam kung gano'n talaga, pero parang gano'n yung naramdaman ko eh. Parang hinihila na nila ako eh. Parang corporate war sa loob ng, parang sinisiraan na nila ako kay boss, gano'n. So, parang walang gulo, kasi naiinggit sila sa akin, laki ng bonus ko. Anong reaction ng boss mo na nung umalis ka? Nagpaalam ako ng maayos. Maayos naman. Nagets niya? Alam niya. Alam mo yung tingin niya, gusto mong kunin yung pangarap mo, no? Tingin lang na gano'n. Kaya siya pinagbigyan niya ako. Napakadali, napaka-smooth nung namin, yung paghihiwalay namin. So, naghiwalay kami. And then, what actually happened is, naging ahente ako ng isang franchising ng mga clinic, aesthetics clinic. And then, for a time, siguro mga 6 na buwan kong ginawa yon. Kumita naman din ako ulit ng malaki. And then, ang ginawa ko ngayon is nagtayo ako ng sarili kong negosyo. Nakasama ko yung mga kaibigan ko. Doon sa... Hindi ko na babanggitin yung pangalan because with all due respect to them kasi magkakahiwalay na kami ngayon eh. So, nagtayo kami, napalaki namin ito. Ito yung pinakamalaking break sa akin. Because umabot ng 800 branches yung franchise namin. Kung nakakakita kayo na franchise yun? Kung nakakakita kayo ng nagkalat na milk tea before pandemic, yung iba-ibang brand, iba pangalan nito, iba nito. Yes. Ang daming franchising. Ako nagpakalat nun. Ang tawag sa company namin is establish your own. Kung tayo ka ng sarili mo, tuturuan ka namin branding, dahil may experience ako sa franchising, may experience ako sa sales, may experience ako sa contract and all, lahat yan. Tayo ka ng sarili mong brand. Kailan yan?
2019 hanggang 2020. Ayun yung peak ng milk tea. Kaya rin ako napa-restaurant dahil doon eh. Salo ko yun. Ang Salo ko yun. So, ilang branches yun? mga 800. Good 25 to 30 million ang kinita namin in a year. Ikaw, magkano yung take home mo doon? Hindi kasi kami parang ganito. Siguro nagkaroon ako ng good 5-6 million. Okay. Mga ganun. Kasi siyempre, korporasyon kayo eh. Nag-resign ako doon sa company na yun. To cut the long story short, nag-resign ako. Why? Kasi yung growth para sa akin, importante. Yes. Mahalaga yun eh. So kung naging complacent yung mga kasama ko, maghiwa-hiwalay tayo. Kasi relentless ang personality. Ayoko nahihinto. Ayokong tamad. Eh nung pandemic, para ayaw na nilang kumilos, ayaw na nilang gumalaw. Sabi ko, hindi. Kahit na ako yung CEO ng kumpanya, kahit na ako yung may-ari, kaya kong iwan yan. Iniwan ko. Anong reaction ng mga partners mo nung iniwan mo dahil sa kanila? Akala nila nagdadrama lang ako. Akala nila ganun. Pero sineryoso ko yan. Iniwan ko talaga. And hindi ko na kinausap yung mga partner ko. Up to until now, hindi ko sila kinakausap. Sama ng loob. Hindi masama loob ko sa kanila. It's more of disappointment. Disappointment sa kanila. Disappointment sa negosyo namin. Na nadi-disappoint ako, ayaw niyo akong sabayan. Gusto ko itong mapalaki. Gusto ko itong maging massive eh. Kung babalik ka sa negosyo na yan, paano mo siya mapapalaki pa? May paraan ka talaga mapapalaki siya? 100%. 100%. Because of the experience that I've garnered. Bobo ka pero marami kang experience. Ako yun. Bobo ka pero alam mo na kung paano mag-generate ng sales, mag-create ng marketing. Bakit ka umalis? Hindi na sila yung umalis kung ayaw nila na palakihin pa. Parang ganito yan eh. I'm the CEO. At dalawa sila. Isa ako. Bilang matagal mo ng kaibigan, ano gagawin mo? Sa bagay. Kasi high school friend ko yun eh. Sa bagay. Ikaw na magpaparaya. Because ako, may pride ako sa sarili ko. Kaya kong palakihin yan. Kaya kong palakihin. So, ito na. Pumasok na ngayon yung natin. Yung RDR Business Solution. Plus, meron akong aesthetics business ngayon, yung Mayumi Beauty Center. Ilan yun? Ilang clinics yan? Umabot yun ng 7 branches. Meron dito sa Cavite? Wala pa. Ayun. So, the point is, yung RDR Business Solution ngayon, ito na yung content creation, business advices. Plinano ko ba na maging content creator ako? Definitely hindi. Hindi? Oo. May pera ako natitira eh. Remember, kumita ako sa company, di ba? Oo. So, meron akong pinoproduce na artista ng podcast. Unfortunately, hindi naging consistent. So, dahil hindi naging consistent, ano gagawin ko dito sa ininbisan ko? Na studio? Na studio. Oo. Sabi ko, total meron naman akong franchising services na ino-offer, na nag-a-advertise kami. Why not mag-live ako? Baka may mga taong makinig, may manood. Unfortunately, wala nakikinig, wala nanonood. So, mga 2-3 lang nanonood. Sabi ko, tama ba itong ginawa ko sa buhay ko? Na-question ko. Saan ka nag-live? Saan ka nag-live? Saan ka nag-live nun? Sa studio. Pero kumaga, may gusto lang akong balikan. Hindi ka ba nagtataka? Bakit ang dami kong sinubukan sa buhay ko, tapos nawawala ako? Oo, totoo. Hindi mo ba napansin? Oo, halos lahat. Correct. Hindi ka ba nagtataka na bakit halos lahat ng gagawin ko sa buhay ko, napapalago ko, pero bumababa rin ulit ako, kaya nawawala din. Yeah. You know why? Because of the mentality that I had back then na I have to prove. Yung proving. Prove to yourself? No, prove to my parents, prove to other people, acceptance na magaling din ako. Kahit pa paano, sabi ko, mahusay din naman ako. Gusto ko patunayan lagi sa tao yun eh. So, inalis ko yun. How? Galit ako sa tatay ko. Ang habang panahon na kinimkim ko yung galit ko sa tatay ko. Binubugbog ako, ginugulpi ako, pinapahiya ako sa maraming tao, pinapalayas ako lagi. Alam mo, bago ko mag-resign dun sa company na ako yung CEO, tinawagan ko yung tatay ko. And finally, I said to my dad, I love you. And then he replied, anak, mahal na mahal kita. And that is the most memorable thing na ginawa ko sa buhay ko. Kasi napatawad ko yung tatay ko, minahal ko siya, inaccept ko siya, I acknowledge him, I honor him. I give credit doon sa mga ginawa niya sa akin. Kasi ang madalas nakikita lang kasi ng tao
alam nyo, sa lahat na nanonood ngayon, yung pagkakamali ng mga magulang nyo sa inyo. Same goes with yung pagkakamali ng mga kaibigan nyo sa inyo. Same goes yung mga pagkakamali ng mga taong nakasama nyo. Pero lagi nyo nakakalimutan na laging mas marami yung mas magandang ginawa sa'yo pero kinalimutan mo. Totoo. And that is the most awakening, moment of my life. Na napatawad ko yung tatay ko. Na natanggap ko siya. Na inaccept ko siya sa puso ko. Kasi reflection niya, kung lagi akong may gustong patunayan sa kanya, ganun din sa mundo, baka yun yung tatay ko. Dati. Na kaya siya ganun ka-brutal sa amin. Kasi gusto niya rin i-prove sa mga tao. Gets mo? So, gusto ko nang putulin yun. So, ngayon, inaccept ko siya. I appreciate him. I acknowledge him. Maiyak ka nun? Hindi ako umiyak. Sobrang iyak ako. Ano ba talaga? Talagang as in, you're very emotional. Parang yung moment na yan, parang, hindi ako umiiyak habang kausap ko siya. Right after the call, iyak ako. Yun. So, right after that, lumuwag yung pakiramdam mo. And then, I decided that I will resign. Hindi ko na po pwedeng i-victimize ang sarili ko. Paano mong binibictimize ang sarili mo sa mga nanonood ngayon? Hindi ka pa nabubuhay sa sarili mo. Nabubuhay ka pa sa buhay ng ibang tao. Ang ginawa ko noon, nag-resign ako sa company. Ayoko nang i-please ka. Kasi people pleaser ako partner ko. Ayoko nang i-please ka. Ayoko nang ipakita sa'yo masipag ka. Masipag ako. Ayoko nang ipakita sa'yo mabait ako. Sige na, tanggapin mo na yung masama ako. Tanggapin mo na yung mawawala ako sa inyo. So yung palang mga ganong klase ng desisyon mo sa buhay mo, ang laking impact pala nun. Kasi yung iba, pinipilit nyo maging mabuti. Dapat tanggapin nyo rin kung ano yung masama sa'yo kasi yun yung makakapagpabuti sa'yo. Yes. So, nagigets mo? May kanya-kanya tayo laging shadow. At ano ang itsura ng shadow? Is it light? Is it what? Dark. Dark. Yes. So each and every one of us, meron tayong dark side. Now, all you have to do is you have to accept that. Kasi yun yung alarm mo sa buhay Yun yung makakapag-secure sa'yo. Yun yung makakapagbigay sa'yo ng self-love. Tanong ko sa'yo, Frank, mahal mo ba sarili mo? Oo naman. How sure are you na mahal mo sarili mo? Magandang tanong yan How sure are you? Siyempre, naalagaan ko yung sarili ko. How sure are you? Medyo mayroon na tanong yan See? Kapag lagi pa tayong pretentious. Yes. Meaning to say, conscious ka, kailangan naka-branded ako, kailangan nakamagandang kotse ako pag lalabas ako. Kapag ganun ka, hindi kaya sasama ang pakiramdam niya pag nasabi ko sa kanya to? Hindi kaya siya mau-offend pag ginanito ko siya? Kapag masyado ka pang conscious sa ganon, masyado ka pang aware sa mga feelings, emotions, sa mga hindi ka nagiging opinion, hindi ka nagiging confrontational sa mga taong nakakausap mo. What usually happens? That is the reflection na nineneglect mo yung sarili mo. Hindi mo ini-invoke yung right mo. Kailangan mo i-invoke yung right mo. So, kailangan mo maging prangka. If hindi kita gustong kasama ngayon sa podcast, I'll tell it to you. What is my reply nung nag-message ka sa akin? Sige, go. Punta ako. Gusto ko diretsuhin mo na ako. Because ayoko nang pinaliligoy-ligoy ako because it's not self-love. Na I will try to please you. Di ba? Yun yung. So kapag meron ka ng ganong klaseng mentality, magiging open ka, magiging abundance din ang utak mo. At mas tatanggapin ka ng tao. Ang akala kasi ng maraming tao, hindi tayo matatanggap ng tao kung sino talaga tayo. Hindi. Wala kang pakialam doon sa taong hindi tatanggap sa'yo. Hindi sila yung tao para sa'yo. Kasi hindi ikaw yun. Hanggat hindi mo na i-express yung sarili mo, hindi mo na nabibigay yung 100% mo sa mga taong kasama mo, niloloko mo yung sarili mo and you are actually victimizing yourself. And that is the number one killer of success. If biktima ka ng sarili mong pag-iisip at sarili mong puso. You get my point? Yes. So, na napatawad ko yung tatay ko, nagkaroon ng transitional ang buhay ko, nasasabi ko na sa kanya na mahal ko siya, nasasabi ko na sa kanya na how important he is to my life, nagbago rin siya. Yun lang pala inaantay niya. And then, lahat, parang nag-rearrange ang mundo ko. Na parang hindi na ako nakilala ng mga taong nakilala ko dati.
Well, guess what? Wala na akong pakialam. Kasi free na ako ngayon eh. Napakawalan ko na yung sarili ko. Na hindi ko na dapat i-prove sa inyo. Na wala na akong dapat patunayan sa tatay ko. If I will become financially successful, so be it. If not, I will accept myself. I will love myself. Kung pagsasaka lang ang destination ko sa buhay ko, I will definitely enjoy it. Why? Kasi natanggap ko na yung sarili ko. And then everything will follow. Money is just the byproduct of your mentality today. Yung mental being. Yung heart set mo, kamusta? Yung heart set mo ba aligned dun sa vision mo? Or you just want to prove to everybody else na meron kang achievement? Yeah. Pagka free ka na sa ganun, wala ka nang pakialam. Alam mo yung asarap ng buhay. Yeah. So what happened is, nag-content ako, nag-video ako, walang nanonood, but I'm happy. Kasi masaya na ako doon sa ginagawa ko eh. Kahit wala nanonood. Kahit wala nanonood. Hindi ko ba nagmukanta ka doon? Nagwagawa ka doon, wala nanonood. Exactly. Hindi ko tinitignan na mukanta ngayong sarili ko. Bakit? Para sa akin to, hindi naman para sa inyo eh. Gets mo? Yes. Okay. Gets mo? Oo. So kung nag-uumpisa ka mag-content ngayon, kung gusto mo laging ipoprove sa ibang tao na maganda ka, pogi ka, nakakatawa ka, nakakalungkot ka, nakaka-inspire ka, bullshit. Pero subukan mo ikaw lang. Masaya ako sa ginagawa ko eh. Huwag kayo manood. Huwag kayo manood. And if I will impact just one life sa ginagawa ko, masaya na ako doon. Fulfillment na yun. Isa lang. Fortunately, may nanonood 2. Sobrang saya ko. 2 yung nanonood. Kasi isa lang, okay na sa'yo eh. Diba? So, anong nangyari no? Nagtuloy ako. And then, biglang nagugulat ako. Nagkakaroon ng traction. Nagkaroon ng following, nagkaroon ng maraming engagement, awareness, lahat. Biglang boom. Then, ginawa mo yan para sa pera or dahil gusto mo... Pera is not a thing for me right now. Kung magkakaroon ng maraming pera, blessing, additional. What am I today? Kung sino man ako ngayon, I'm happy. I'm contented. Yung pera, kusa kasing binibigay yan. Byproduct yan. Resulta yan ng ugali mo. Kung bakit malaki ang sweldo mo sa kumpanya, resulta yan dahil ang ugali mo tama sa kumpanya. Tama? Tama. Ang pera kasi imamagnify yung personality mo. So, what you are actually, binibigay sa universe. Na wala kang pera, that you are, wala kang financial freedom, wala kang material wealth. Bakit mo iniisip yan? Is that really important to you? O mas importante na mag-provide ka muna ng value, mag-provide ka muna ng acts of service sa ibang tao, mag-provide ka muna ng opportunity sa ibang tao. And then kung ano man yung ibigay sa'yo, in-excess na lang yan. Yun yung pera. Passion mo ba maging content creator? Hindi. Ang pagiging content creation kasi wala naman nakapag-isip na passion yan dati eh. Wala naman kasing ganyan eh. Totoo. So it's just that gusto kong magsalita. Gusto kong i-voice out yung experience ko sa negosyo, yung experience ko ng failure sa maraming mga venture, experience ko ng failure sa maraming tao. Now ask yourself, everybody, ask yourself, are you happy doon sa ginagawa nyo ngayon? Nabubuhay ka pa ba doon sa proving mentality na kailangan mo laging mapansin ka ng tao? Kailangan lagi may maka-acknowledge sa'yo? Parang sa'yo, Frank, sabihin ko sa'yo, ganda ng kotse mo. Masaya ka? Oo naman, na-compliment ako eh. Right. Ang ganda ng bahay mo. Masaya ka? Of course. Pero kahit hindi ko sabihin sa'yo to, masaya ka ba? Hindi ka. Ibig sabihin, kapag ka hindi ko siya sinabi sa'yo pero masaya ka pa rin, gusto mo talaga to. Yes. And probably, hindi pa ito talaga yung gusto mo. It's just the beginning. Gusto mo pa ng more. Hindi natin masabi buhay eh. Yes. Maaring ako ganun din eh. So, kwento ko lang na maiksi. Content creator, hataw. Alam mo ginawa ko? RDR, transactional ko eh. Sige, tingnan nyo kung transactional ako. I did a 21-day free training and seminar for all business owners na dumadaan sa post-pandemic trauma dahil nagsara yung mga negosyo nyo. Free 21 days. All of my experiences, all of the processes, all of the ads, platform, etc., documentation, lahat. Libre lahat. Walang bayad. Walang bayad. And walang upselling ng training pagkatapos ng 21 days. So pure value. Pure value. No You think agenda. I'm transactional? No. Right after that, 14 days.
Right after that, 14 days. Yung nakikita mong may mga picture sa likod, yun yung content ko na yan. Naipon ko lahat ng content. 2 hours training, tagta 3 minutes. Sa palagay mo sa isang taon, maubusan ka ng content? Hindi. May editor ka dyan, gumawa ka ng gumawa. Mag-edit ka na mag-edit. And then what happened? Naging si Boss Abdi ako ngayon. What is the secret ingredient kung bakit ako successful right now? The secret ingredient is one, I love myself. And being selfish is being selfless. Dahil natutunan kong mahalin ang sarili ko, nakapag-provide ako naging selfless ako. Pre-provide ko yung value sa maraming tao. Hindi ka napapagod, hindi. Masaya ako sa ginagawa ko eh. Bakit ka masaya? Wala kang kinikita. Darating yung kikitain. Basta masaya ka. So, technically, wala ka pang masyadong malaking kinikita sa pagiging content creator? Should I say na nag-aabono ko ng ang revenue ko ngayon 300 to 500,000 monthly. I have 20 editors. I have I am the most nicest studio among all of the content creator. I have the most expensive studio. I have this very nice events place. I have this very nice office. Computer ko lang 300,000 isa eh. Meron akong 8 nun. 8? Bakit? I'm crazy. Diba? Bobo ka na, baliw ka pa. Sa kalulugar. Diba? To provide value to other people. So, labas pera ka pa rin para makapag-provide ng value? God will provide. Now, sa palagay mo, wala magsusupport sa akin. Do you think I'm not earning? Of course I am. Yes. More than what I desire. Kasi binigay ng Diyos. Do you think magkaka-building ka o wala kang kinikita? Bullshit. Kumikita ako. Saan yung building mo? Tandang Sora, Quezon City. Binili mo yung buong building na yan? Technically, yes. Magkano yung worth ng building na yan? 60 million. 60. Bakit mo siya binili? Asset. Because it generates income. Not kagaya ng condo na hindi nag-generate ng income. Bakit building? Pwede naman normal lang na office kasi... Bakit normal office? People deserve the best. People deserve excellence in your craft. Kasi building, ilang floors yun eh. Hindi ako mediocre. Masipag ako pero ngayon natutunan ko kailangan magaling ka pa rin. Look at my content. I mean, try to observe in every detail how we do content. How much is our studio? Do you think any content creator would do that? No, hell no. Hindi nagagawin yan. Pero bakit nga, kung studio lang, bakit kailangan mo pa ng multiple floors? People deserve the best. Kailangan ko ng multiple floors because marami akong editor. Doon na rin yung staff house. Doon na sila nakatira lahat. Meron akong playground sa ibabaw para akong office ng Google. So parang HQ ng RDR. Alright. Meron akong events place. Nag-event tayo yung mga business owners doon sa building ko. Galing. Tapos nasa baba yung mga commercial spaces. Mayumi Beauty Center, nandiyan ang iba pang negosyo. May paupahan ka rin sa baba. Would you say na napunta mo na yung gusto mo sa buhay? Hindi. Di pa rin. Kahit may... Ano ba yung pupuntahan sa buhay? Tanong ko sa'yo. Yung goal mo dati. Kunyari, gusto mo magkaroon ng building, meron ka na. Kumbaga, na-reach mo na. Financial centric ka. Try to balance yourself. Try to balance your life. What is contentment to you? Makokontento ka lang. Alam ko marami kang in-interview, puro pera pinag-uusapan nyo. Yes, totoo. Kailangan ko yan. Gusto ko yan. And I attract more of that. But again and again, ang values ko ngayon is spiritual, relational, mental, physical, and financial. So, ang dream ko ngayon is maging fit. Yun ang pangarap ko. Pangarap ko ngayon sa spiritual is nawa, gawin pa akong instrumento para magbago ang buhay ng mas maraming tao. Kasi yun yung ginagawa ko ngayon. And there are suicidal attempts na na-preempt na hindi nagtuloy because of what? Because of me. Because of my content. I wanted to empower more business owners, as many as possible. And as fast as possible. Okay. So that hindi na nilaranasan yung mga mahihirap na naranasan ng maraming tao. Okay. Spiritual yon. And of course, I wanted to serve na mas maraming oras. So ngayon, oras ko, dapat mas marami pang oras. Mga ganun. Diba? Relational. Imagine, for 12 years of marriage, hindi pa ako nagka-baby.
Ngayon, buntis yung asawa ko. Because na-open yung isip mo, blinis ka. Dati, asipag mo, galing mo, wala. Ngayon, buntis yung asawa ko. Pero, is there anything what I can ask for? Wala na. Sunod, mental. Right now, I created content for AMA, Computer College. Seryoso? And they are looking me as, potentially na po pwedeng magsalita sa graduation ng mga college. An undergraduate growth, may seminar ako, uma-attend ako, nag-aaral ako. Kailangan ko yon. Bukas actually, may seminar ako 7 a.m. Next is physical. Yun nga, nag-exercise ako, nag-gym ako. Diba? Pera, dumarating. Napakagaang ng buhay. Madali lang ang buhay. Kaya nga 24 hours a day. Kasi marami kang oras sa maraming bagay. Suggestion ko sa mga tao, kunin nyo pangarap nyo. Kung ano man yan. Sa 5 aspeto ng buhay ninyo. Pero ano ba yung ano mo? Ano bang routine mo? Kung napagkakasya mo lahat, ano yung routine mo? May pamilya ka, ka ng asikaso ng body mo, ng health mo, money. Sa umaga, mag-pray ka, mag-meditate ka. That's one. O, nagampanan mo na kahit pa paano spiritual mo. Ha? Anong oras? Depende sa tulog. Basta't 8 oras na tulog. Malagi yun 8 hours. Physical yun, health yun eh. Yes. 8 oras na tulog. Pero dati, maaga ako nagigising like 5, 6. Pero ngayon, nagpapamentor ako, nagpapacoach ako. Ang mentor ko ngayon, sabihin ko sa inyo, si Coach Ras. Lumated ka sa kanya. The reason why kinuha ko siya mentor, kasi align kami ng thinking. Align kami ng mentality. Yun. So, routine ko is, gigising, mag-meditate, kakain, magkakape, mag-meditate. Magra-rounds. Rounds, kasi building sa akin eh. Puntahan ko yung creative ko, puntahan ko yung carpentry area, puntahan ko yung studio, puntahan ko yung office ko, puntahan ko yung lahat. Bakit ka lang meditate? Malaking bagay bang meditations? It's, kumbaga, cultivating your mindset eh. Diba? Tsaka parang harnessing the power of the universe. Ina-absorb mo. Pero ito, financial talk. Kasi lahat ng mga na-interview ko dito, lagi ko silang tinatanong at binubunyag naman nila kung magkano ba kinikita nila. Para in the next few years, kapag nakita ulit na nag-interview, eto pala kinikita ko dati ngayon, eto na. So ngayon, tatanungin kita, magkano ba kinikita mo, Boss RDF? Basta't lahat ng mayayabang na in-interview mo rito, ako na yung pinakamayabang. Taon yan, taob. Sige, sabi ka na lang, ballpark. Bumili sila ng building. Simple, di ba? Tama, di ba? Yeah. Ikaw bumili kang building. Ang galing. So, tawag dito, in the next 5 years ba, makita mo sa sarili mo na bibili ka pa ulit ng another building? Yes. Yes? Kasi napakagandang investment. Iba. Unang-una, yung zonal value, ang bilis tumataas. Imagine yung kinatitirikan ng building namin ngayon is 100,000 per square meter. Dami. Tapos sa tabi, may nagbebenta na ng 150. O magbilang ka ng 2 taon, 200 na yan. O yung asset mo hindi nawala sa'yo. Dumoble pa. Diba? Bukod doon, kumikita ka pa sa mga commercial spaces. Bukod doon, nagagamit ko pa sa sarili kong content, trabaho, negosyo, kung ano man yan. Bukod doon, nakakapag-serve pa ako kasi may events place ako sa ibabaw para sa mga business owners. Kumbaga, mabibenefit lahat ng ginagawa mo. Lahat ng aspeto ng buhay ko, naglagay ako ng gym, naglagay ako ng... Doon ka tumitira? Oo, nandun na rin, lahat. Hindi ko kailangan ng pamilya ko din. Nandun na, lahat na. Building yun eh, hindi naman bahay yun eh. Building, kaya nga bumili ng building, di ba? Ang galing. So, parang literally na doon na umikot yung mundo mo. See? Ikaw ba masaya ka pag gagano'n? Kutsa, sa'yo mo nun, pre. Yeah. Lahat na doon na. Sir, may meeting. Asaya ka meeting ko nandyan na. 15 minutes. Nandun ako. Kasi nasa mga floor ka lang. Hindi, parehas na floor eh. Imagine yung office ko tsaka yung bahay ko magkatabi. Ang galing. Ang investments nga. Pero hindi ko kaya yung ako nandiyan yung bisita. Narinig mo na. Ang galing. Pero bakit ka pa bibili ng another building pa? Kasi ganito yan. Kung first, kung nasa realty ka, mag-i-invest ka sa lupa.
lupa for long-term investment. Correct? Yes. Long-term investment meaning to say, if you flip mo yan in the future, pwede mong ibenta na mas higher value. Kung pwede kang kumuha ng bahay, pero hindi mo titirahan, dalawa pa pwede mong gawin. Pwede mong pa Airbnb, paupahan mo, Yes. rentals, or pa pwede mong i-flip. Pag natapos mong nagawa, pwede mong ibenta, na-flip mo yung pera mo. Right? Oh, yeah. Ang building, iba. Ang building, hiutang mo sa bangko. Huwag mong bayaran ng buo. At yung building ang magbabayad ng upa mo sa bangko. Ng utang mo sa bangko. Yung revenue ng building. So technically, yung building, mura-mura mabibili, pero ang nagbabayad, self-sustaining. Yeah. Ang nagbabayad nun yung rental, na after 10 years, nasa iyo ang titulo ng building. 10 years mo lang kinuha? Yes. So, Kung meron nag-rent doon sa first floor? meron, hindi, first floor, second floor, third floor, fourth floor, may nagre-rent pa rin naman, pangilan-ngilan na lang. Gets mo? So, meaning to say, pag inikot ko yan after 10 years, sa akin yung building, yes. Pwede ko siyang isanla? Oo naman. Fully paid eh. Magsanla mo, bili ka ulit na ibang building. Paikot-ikot lang. Self-sustaining na naman siya. Kung isipin natin na parang may building ka na, yung nag-rent na nagbabayad, doon ka nakatira, nandun pa studio mo, nandun pa gym mo, tapos kapag nabayaran, ulit na naman, magandang plano. Diba? So, marami nagsasabi, bakit pangit kotse mo? Bakit hindi ka nakamagandang bahay? Parang may nagsasabi sa inyo na gano'n. Bakit kailangan ko ba yan? Tsaka, who are you to tell me what I want in life? Alam ko kung ano gusto ko. Gets mo? Yeah. Paano wala yung sabi sa'yo? Wala ka naman Lambo, di ka negosyante. Okay, cool. Hindi kayo mayaman, ako mahirap. Tanggap ko. Tama, di ba? Di ba? Ikaw ba mo tatanggapin yun? Ang saya mo nun. Sabi nga sa akin ni Boss Ian, basta paldo bulsa mo, Raymond. All good. Ano ba yung mga naipundar mo na ngayon? Wala. Yan. Bawon ako sa utang. Marami ako utang. Pag mabalik ka sa 18 years old self mo, ano yung mabibigay mong advice sa kanya na mas makaka-improve pa ng buhay mo sa ngayon? Siguro, sasabihin ko doon sa 18 years old self ko, huwag mong sisihin ang tatay mo sa buhay mo. Kasi maaaring wala kasing manual or catalog on how to become a good parent. Okay. So, hindi rin kasalanan ng mga magulang natin kung bakit sila ganun sa atin. Hindi pa nanganganak ang asawa mo? Yes. Pero kapag ikaw ay magdidisiplina sa anak mo, paano pagdidisiplina gagawin mo? Gagayahin mo ba yung sa tatay mo or paano? Definitely hindi. Kasi ayokong hindi kakayanin ng anak ko maranasan yung nag-evolve ka na eh. Kumbaga, yung generation mo, yung alam mong masama sa pakiramdam, masakit sa kalooban, hindi mo nagagawin sa anak mo yun. Yes. Definitely hindi na. So, paano mo siya didisiplinahin? Disiplinahin mo siya nang naayon sa current values mo sa buhay. Tama. Ayun. Pero, pag lumaki ang anak mo, pipilitin mo siya magnegosyo. Hindi pipilitin. Mali yun. Gusto niyang magnegosyo. And I make sure na gusto niya magnegosyo. Kasi sineset ang utak ng tao. So, hindi mo siya pipilitin. Gusto niya yon. Alam mo na kagad. Kasi you know how to program. Na-program mo ngayon sarili mo eh. Yeah. Alam nga naman yung bata, hindi mo ma-program. 1 to 4 years old, highly programmable yan. Yeah. Kahit nasa womb pa lang. Okay. Right. Pero, ang tanong ko sa iyo is, ready ka na ba sa ating fast talk? May fast talk pala to. Yes, may fast talk to. Pero Link ba yan? pagka napanood itong video, babalik ang Lazy Genius Podcast. Alam ko kayong mga nanonood ngayon, gusto nyo maging successful. Pero wala kayong budget or wala kayong pera. Well, ang ginawa ko is ni-recreate ko yung course ni Andrew Tate. Meron siyang Hustlers University at ni-replicate ko siya at nilagay ko siya sa Facebook group at binigay ko siya for free. Ang free Facebook group natin is Lazy Genius Club. Naglagay ako doon ng mga free course like affiliates, dropshipping, e-commerce, copywriting, Facebook ads. Lahat ng mga free course is nandun nakapost for free. At nag-weekly live Q&A ako doon para sagutin lahat ng mga tanong ninyo. Makakatulong talaga itong sa yung free group na to. Itong free group na to is nasa 50,000 members na. At dito is nag-share ng mga value, tips, advices para mag-grow pa to each other. At ito ay 100% for free. Kaya kung gusto nyo sumali, just subscribe and link down below para makita nyo kung ano yung link ng Lazy Genius Club on Facebook. See you!
Welcome back to Lazy Genius Podcast at magtatanong na tayo ng Fast Talk with Boss RDR. Ready ka na ba? Sige. Ready ka? Sige. Naman kinakabahan. Hindi. Sige. Kung di ka nakakabahan, okay lang. Game na? Yes. 3, 2, 1. Ano yung craziest thing na ginawa mo sa love? Sobrang pagmamahal. Kapag babalik ka sa past mo, anong part ng past mo pupuntahan mo at bakit? Pupuntahan ko yung nakilala ko yung asawa ko ngayon. Ay. If kakain ka na ng isang food, ano yung kakainin mo sa buong buhay mo? Isang pagkain lang. Yung miso bola-bola ng luto ng misis ko. Yes. kapag magsiswitch ka ng buhay ng isang tao, sinong tao yun ang gusto mo? Tony Stark. Gumawa ko nga, no? Ano yung pinaka gusto mong superpower na gusto mong makamit? Iron Man. Tao pero Tony Stark talaga. Tony Stark. Ano yung pinaka-favorite childhood memory mo? Childhood memory, pinaka-favorite. Playing basketball with my dad. If titira ka sa isang country forever, anong country yun? Philippines. Ayaw mo talaga, ayaw ba talaga? Ay, grabe. Ano yung pinaka-worst haircut na ginawa sa'yo? Ano tawag yan? Bunot hair. Ano yun? Nung teenager ka o bala ka pa na? Yung nakaraan lang, nag-trip ako yung buhok ko, ginanong ko. Ano yung, pag magiging animal ka, anong gusto mong maging animal? Lion. Kapag magkakaroon ka naman ng pet, anong gusto mong hayop? French bully. Ano yun? Dog? Oo. Okay. Meron ako nun eh. Ano yung pinaka-most beautiful place na napuntahan mo sa buong buhay mo? Most beautiful place. Most beautiful place. Japan. Meron ka bang hidden? Ano yung hidden talent mo? Marami akong talent. Ano yung isa sa mga i-flex mong talent? Siguro galing akong bilyar. Bilyar. Wow. Ay, nakalaro mo sila Efren, di ba? Ano yung pinaka-best book na nabasa mo? Success Principles ni Jack Canfield. Ano yung pinaka-most recommending movie mo? Marvel. Ayos sa Marvel? No. Ang galing. Ay, yung mga toys ko doon, Iron Man. Di ka talaga kay Iron Man talaga. Kasi tao siya tapos yung puso niya, di ba? Yeah. Ano yung most recommended na series mo? Endgame. Yung Avengers na series yun, di ba? Infinity Wars, Endgame yun. Okay. Kapag magiging cartoon character ka, anong cartoon character ka? Hindi cartoon. Cartoon din si Iron Man, no? May cartoon din yun. Kapag pipili ka ng isang kulay lang na damit, anong kulay yun? Black. Kapag magkakaroon ka ng isang wish mo ngayon na binigay ni Genie, anong wish yun? Ang wish ko is yung lahat ng dumadaan sa depression ngayon, mawala. Depression talaga? Yes. Di ba parang tama lang? Kasi kailan talaga pagdaanan ng tao yun? Hindi. Pag sinabi kasing depression, it is actually, yung prone na mag-suicide. Okay. Sana mawala sila doon sa state na yan. Nagtaka mo na ba ang buhay mo na mag-suicide? Yes. Kailan yan? Many times. Many times? Oo. Hindi ka ba nakakataka na parang ikaw pa yung nagmamotivate sa ibang tapos ikaw pala magtataka rin mag-suicide? Your past doesn't dictate your present and your future. Okay. that doesn't, hindi yun ikaw ngayon. Yeah. Pero naging part din yun sa buhay. Naging part, pero mild lang naman. Hindi naman yung, pag na-depress ka kasi, example, na-depress ka na ba? Hindi pa. Hindi ko alam. Marami kasi nasabi na depressed sila eh. Yes. Paano? Ang depression kasi, it is kumbaga sorrow, loneliness, devastated, lahat ng pinakamababang emotion na nandun sa'yo eh. So, hindi ka makakapag-think critically nun. Tumatakbo sa'yo subconscious. And yung evil mind mo, sinasabi sa'yo, gawin mo na. Ganun siya. Kaya alam ko kung ano yung So, ayun yung one wish mo. Matanggal. Kapag mananalo ka sa loto, anong gagawin mo sa pera? Building. Sa building. Kapag ikaw ay hindi negosyante at magiging empleyado, anong work ang pipiliin mo? Sales. Anong next business venture mo? Ang dami kasi eh. Teka lang sabi. Probably okay na kasi ako. Siguro scaling na lang ng business ko. Scaling? Oo. Ano yung ginagawa mo palagi kada umaga? Nagkakape. Ano yung nagpapasaya sa'yo? Yung magiging anak ko tsaka yung asawa ko.
Sino pipiliin mo? Si mama o si daddy? Both. Kapag magiging successful ka at mayroong opportunity ang bilhin ng Shopee at Lazada, anong bibili mo sa dalawa? Shopee. ABS or GMA? ABS. Rich or famous or rich and unknown? Rich and unknown. Coffee or tea? Kape. Jollibee or McDonald's? Jollibee. Anong bansa ang want mong puntahan? New Zealand. Saan lugar sa Pilipinas ang want mong tirahan? Quezon City. Mamahalin mo pa rin ba ang partner mo kahit malaman mong may age siya? Yes. Mabait or maganda? Both. Moreno or maputi? Mabuti. Lights on or lights off? Both. Dim light. Sex or chocolate? All the way sex. Ano yung pinaka-best podcast maliban lang sa'yo? Pinaka-best podcast mo sa Pilipinas? Yeah. Second. Nakapag-open kasi ako dito. I like your Yes. platform. Okay. Thank you, Boss RDR, sa pagpupunta dito sa ating Lazy Genius Podcast. At meron ka ba mapupromote sa kanila? Yes, I'd like to encourage each and every one of you na dumadaan ngayon sa matinding pagsubok ng buhay na patuloy lang natin paglabanan yan. And hindi kami titigil na makapag-provide ng value sa inyong lahat. And your support to us is, kumbaga, na-appreciate namin yan, na-acknowledge namin yan, and we honor all of your support. And then of course, I'd like to take this opportunity na meron po ako ilalabas na libro. And it's called 8 Pinakamobong Paraan Kung Paano Yumaman. So, I hope na suportahan niyo akong lahat. At pag nabasa niyo tong libro na to, wala na kayong ibang dapat pang basahin na libro kasi nandyan na lahat ang istorya ng buhay ko, pati ang mga prinsipyo ko kung paano magtagumpay sa buhay. With that, maraming salamat mga boss. Okay, thank you talaga, Boss RDR. At we will see you on the next episode. Goodbye.